Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagsampa ng reklamong falsification and violations of the anti-dummy law ang National Bureau of Investigation laban kay dismissed Mayor Alice Goo at 4 na miyembro ng kanyang pamilya kaugnay ng pagbili ng 4 na parcels ng lupa para sa kanilang Tree Lin Q Farm sa Mga Tarem, Pangasinan. Ayon kay NBI spokesperson Ferdinand Lavin, panloloko umano ang pagpapakilala nila bilang mga Pilipino. Gayong napatunayan na sila'y mga Chinese national. Kasama sa mga inireklamo ang mga magulang ni Goo na sina Jiang Songgu at Lin Wenny at mga kapatid na sina Sheila at Simen Guo. Hataw Balita ngayon. Naghain ng bagong reklamo ang Philippine National Police laban kay Yuhang Liu, isang hinihinalang Chinese spy na naaresto noong Mayo sa Makati City. Kasama sa mga isinampang reklamo ang illegal interception at misuse of devices dahil sa mga kahinahinalang materyales na nakumpiska mula sa cellphone nito, kabilang ang mga larawan, video at audio. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, posibleng ginamit ni Liu ang IMSI catcher upang mangalap ng sensitibong impormasyon mula sa cellphone ng iba. Hataw Balita ngayon. Iyak ng Philippine National Police at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na magtutulungan sila upang bantayan ang mga posibleng guerrilla operations ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO kung saan ginagamit na cover ang Business Process Outsourcing o BPO. Ayon kay PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, nakikipag-ugnayan sila sa mga barangay upang matukoy ang mga indikasyon ng POGO operations tulad ng 24/7 na operasyon ng mga bahay at presensya ng foreign nationals. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na patuloy nilang minomonitor ang mga operasyon ng POGO at tinitiyak na matutupad ang pangako ng Pangulo na mauubos na ito sa bansa pagsapit ng January 1, 2025. Nag-usap na po kami ni Secretary Remulla na we will be utilizing yung mga barangays natin kasi most likely sila po yung nakakakita. There's a lot of indicators kung paano nyo po malalaman na mayroon POGO operation sa isang lugar. Like kung bahay po yan na 24 hours kahit sa gabi bukas po yung buong bahay ng ilaw and then presence po ng mga foreign nationals dun sa area and then madalas nagpapadeliver na lang po ng pagkain itong mga to. Marami po kami report nan, hindi po natatapos yun. Ang tawag na, gumamashroom po sila. Meron po kami task force schemer na composed po ng mga namin. ACG, Anti-Cyber Crime Group, and we have reports na monitor po namin yung online sa internet nila. Gano po yung karaming tao and alam mo may mga foreigner na binabantayan kami. May mga reports talaga kami. Maririnig nyo. Makikita nyo po, pagtutulungan po namin, after January 1, you will see ang powerful po ng gobyerno laban sa ganito. We will make sure matutupad po yung pangako ng presidente natin na wala pong POGO by January 1. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ni Health Secretary Ted Herbosa na inaprubahan na ng PhilHealth Board ang 284 bilyong pisong corporate operating budget para sa susunod na taon na mas mataas ng 10% kumpara sa 2024. Kasama sa mga pagbabago sa health insurance provider na aasahan sa susunod na taon ay ang pagtaas ng ilang benepisyo at case rate ng hanggang 50%, kabilang ang PhilHealth Consulta at 156 hemodialysis session. Ayon sa Department of Health o DOH, mayroong 150 billion pesos na sobrang pondo ang PhilHealth as of October 31, 2024, dulot ng underspending sa ilang capital expenditures. Hataw Balita ngayon. Muling nananawagan ang mga miyembro ng House of Representatives na bawasan ng premium contribution ng mga miyembro ng PhilHealth, lalo na ang mga minimum wage earner. Ayon kay Marikina City 2nd District Representative Estela Kimbo, patuloy nilang hinihiling ang pagbaba ng singil ng premium contribution ng mga miyembro ng health insurance ng bansa na sa kasalukuyan ay nasa 5%.
Sa kabila ng mga issue ito, sinabi ng Department of Health na may sapat na pondo ang PhilHealth at inaasahan pang tataas ang mga benepisyo sa 2025. Ako po ay nanawagan na bawasan po niya ang premium contributions. And in fact, sumagot po siya, I believe, sa isang interview matapos ang budget hearing na nire-reject po niya ang aking panawagan. This was last year. This year, I made the same call nung budget hearing. Sinabi ko ulit na merong scope to reduce premiums. Hindi pa rin pinansin ang ating panawagan. And in fact, I filed a resolution calling for a moratorium on the premium contributions of minimum wage earners. So, hindi po nagkulang ang Kongreso na manawagan sa PhilHealth na pababain ang premium contributions, particularly the most vulnerable workers, Mr. Chair. Hataw Balita ngayon. Sa naaprobahang 2025 budget ng Bicameral Conference Committee ay nadagdagan ng 17.33 billion pesos ang pondo ng Kamara, habang tumaas din ng 1 billion pesos ang pondo ng Senado. Bagaman ipinagtanggol ng mga kongresista na ang dagdag na pondo para sa kanila ay para sa infrastructure improvements, wala umano silang impormasyon kung saan kinuha ang mga karagdagang pondo. Sa ngayon ay hinihintay na lang ang pirma ng Pangulo para tuluyang maisabatas ang 2025 budget. For sure it was done during the BICAM. So, hindi lang ako privy dun sa details at kung saan pinagkunan. But definitely naman, dumaan po ito sa sound discretion ng technical working group. I'm not privy to, although I'm in the BICAM, as where it was really taken, no? Pero when you look at the budget kasi, we also take particular interest in how we do it, balance ba? Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Commission on Elections, COMELEC, laban sa paggamit ng ayuda sa kampanya at sinasabing maaring bawiin ang exemption kung may makitang paglabag. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, posibleng kasuhan ang mga opisyal na magpapatupad nito para sa sariling interes. Hinimok din ng ahensya ang publiko na agad na magsumbong kung may makitang anomalya sa pamamahagi ng ayuda. Once may nagreklamo sa amin na yan ay ginamit sa pamumulitika at yan ay pinabigay lang doon sa ilang grupo ng mga botante dahil yun ay supporter, pwede po namin ipatigil at withdraw anytime ang exemption. Hindi po absolute na nabigay mo na yan, wala nang bawian. Pwede po namin bawiin yun anytime at pwede namin kasuhan yung mismong responsible ng mga opisyal. Hataw Balita ngayon. Exempted sa ban ng Commission on Elections o COMELEC ang pamamahagi ng ayuda sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Chairman George Erwin Garcia ang mga lokal na pamahalaan na sila na lamang ang mamamahagi ng ayuda at hindi ang mga tumatakbong kandidato. Hinikayat din ng COMELEC na huwag gawing political tool ang pamimigay ng tulong at tiyaking hindi pamumukha sa mga benepisyaryo kung kanino nang galing ang ayuda. Hataw Balita ngayon. Huwag naman po sana Umabot abusuhin na na mag-distribute tayo. Dalawa ang naitalang kaso ng MPAC sa bansa ayon sa Department of Health. Sa bilang na ito, 33 ang mula sa National Capital Region, 13 sa Calabar Zone at 3 naman sa Central Luzon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, karamihan sa mga pasyente ay kalalakihan at halos 30% ay may HIV. May HIV na nagpapababa ng kanilang immunity. Nilinaw rin ng DOH na mabagal ang pagkalat ng MPAX dahil sa skin-to-skin contact at wala pang naitatalang clade IB strain sa bansa na nagdudulot ng pagtaas ng kaso sa Africa. 70% or 47 of the 52 are male. So, 5 lang yung babae. Ang age nila as young as 6 months and as old as 66 years old. So, hindi kami masyadong takot dito. Although may task force pa rin ako, MPAX task force, monitoring it. But we're not scared at all. Hataw Balita ngayon.
Inaprubahan na ng mababang kapulungan ng Kongreso sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang ilipat ang unang halalan sa Bangsamoro. Ilipat ang unang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM mula Mayo 2025 patungo sa Mayo 2026 upang bigyang daan ang mas malawak na paghahanda para dito. Tinutulan ito ni Basilan Representative Mujib Hataman na nagsabing labag ito sa konstitusyon at magbabalik sa feudal na sistema ng patronage politics. Nanindigan si Hataman na mas mahalaga ang demokrasya at progresibong kinabukasan ng Bangsamoro kaysa sa pagpapaliban ng eleksyon. Hataw Balita ngayon. Kasunod ng pag-aproba sa Senate Resolution number 1248 at ratifikasyon ng Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan, inaasahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas na mas lalawak pa ang mga pagsasanay ng militar ng dalawang bansa. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang kasunduan ay nagpapalawig ng mga pagsasanay at palitan ng kaalaman sa mga isyu tulad ng cybersecurity, maritime domain awareness at humanitarian assistance. Inaasahan din ng organisasyon na magkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa Japan at iba pang mga kaalyadong bansa. Ngunit kailangan pa ng ratifikasyon mula naman sa National Diet ng Japan bago ito ipatupad. Expanding training and education, exchanges, and strengthening humanitarian assistance and disaster response. This partnership will help the AFP address security challenges, especially in critical areas such as the West Philippine Sea, and further solidify our preparedness and resilience in safeguarding national sovereignty. Hataw Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng One-Stop OFW Action Center sa Makati City na inaasahang magpapabilis at magpapadali sa mga proseso para sa mga OFW. Sa naturang Action Center, matatagpuan ang mga serbisyo mula sa Department of Migrant Workers o DMW at iba pang ahensya tulad ng SSS, Pag-ibig at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Tiniyak ng Pangulo na patuloy ang mga reforma upang mas mapadali ang mga serbisyong ibinibigay sa mga OFW. Sa madaling salita, aalisin nito ang komplikasyon ng burokrasya at gagawing maayos ang sistema para sa ating mga manggagawa. Sa ating mga OFW na nagbabalik bansa, sa halip na maabala pa kayo sa mahabang pila at magulong proseso, bubungad na sa inyo ang maayos at mabilis na sistema upang makuha ninyo ang serbisyo, benepisyo at programa ng ating pamahalaan. Hataw Balita ngayon. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang 6 na kaso ng ill-gotten wealth laban kina former President Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos at kanilang mga kasamahan kaugnay ng Coco Levy Fund. Ang desisyon ng Korte Suprema noong 2021 na nagpawalang sala kay Eduardo Cojanco Jr. ay nagtakda ng legal na president kaya't hindi na maaaring muling litisin ang mga kaso. Binanggit ng Sandigan Bayan na ang matagal na pagkaantala sa mga kaso ay nagdulot ng pagkawala ng mga testigo at ebidensya kaya't hindi na makatarungan ang patuloy na paglilitis. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko laban sa text hijacking kung saan ginagamit ng mga scammer ang mas malakas na signal upang makapagpadala ng mga peking text messages na naglalaman ng phishing links. Ayon sa BSP, hindi kailanman hihilingin ng mga bangko o e-money issuers na mag-click ang mga user sa anumang link para sa mga transaksyong hindi nila sinimulan. Samantala, tiniyak ng DICT na patuloy nilang isinasara ang mga scam hubs sa bansa upang labanan ng mga digital na panloloko kahit na umiiral na ang SIM registration law. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang pagdagsa ng nasa 3 milyong pasahero mula Disyembre 20
ng kasalukuyang taon hanggang Enero 6 ng taong 2025. Mas mataas ito kumpara sa 2.6 million na mga pasahero noong nakaraang taon dahil sa mas maraming long weekends ngayon. Samantala, sinabi ni Manila International Airport Authority o MIAA na nagsimula na rin ang pagdami ng mga pasaherong dumarating at umaalis sa bansa na umabot naman sa 40,000 kada araw. Hataw Balita ngayon. Isa sa mga nagpapalala ng trapiko sa Metro Manila ang kakulangan ng mga aktibong infrastruktura tulad ng protected bike lanes at pedestrian lanes. Ipinahayag ni Jed Ugay, spokesperson ng grupong Alt Mobility PH, na kung mas maraming tao ang gagamit ng mas maliit na uri ng transportasyon tulad ng bisikleta, makababawas ito sa trapiko at polusyon. Sa kabila ng mga hakbang ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA tulad ng pagpapalakas ng EDSA busway, patuloy pa rin ang problema sa kakulangan ng accessible public transport at masikip na kalsada lalo na ngayong holiday season. Hataw Balita ngayon. Makatatanggap ng 20,000 service recognition incentive ang mga guro at non-teaching personnels simula sa Biyernes, December 20, ayon kay Education Secretary Sonny Angara. Sinimula na ng Department of Education o DepEd ang proseso ng mga requirement para sa pag-release ng SRI na tinawag ng kalihim na pinakamalaki sa kasaysayan ng DepEd. Nagpasalamat si Angara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Budget Secretary Amena Pangandaman sa kanilang suporta para sa pagpapalabas ng Administrative Order No. 27. Bago bumiyahe pabalik sa Pilipinas, isang press conference muna ang isinagawa ng Department of Foreign Affairs at ilang mga opisyal ng Indonesia kasama si Mary Jane Veloso. Nagpasalamat ang ahensya sa Indonesian government sa pagpapahintulot nitong makauwi ng Pilipinas si Mary Jane matapos ang mahigit isang dekada nitong pagkakakulong dahil sa drug trafficking. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita ngayon. Itinuturing na tagumpay para sa diplomasya at refleksyon ng magandang relasyon ng Pilipinas at Indonesia ang pagpapabalik kay Mary Jane Veloso sa bansa. Si Mary Jane ay nakulong sa Indonesia noong 2010 matapos mahulihan ng mahigit 2 kilong heroin sa kanyang bagahe na ipinadala lang umano sa kanya ng kanyang recruiter. Nalagay siya sa death row ng Indonesia at matapos ang mahabang talakayan sa pagitan ng dalawang bansa ay naabot ang kasunduan na pabalikin na ng Pilipinas si Veloso. Sa isang press conference na ginanap bago ang pagbabalik nito sa bansa, nagpasalamat si DFA Undersecretary for Migration Eduardo C. De Vega sa Indonesian government sa pagpapahintulot nitong makauwi ng Pilipinas si Mary Jane. Tiniyak din ito na susunod ang Pilipinas sa practical arrangement na napagkasunduan ng dalawang bansa. Partikular na pinasalamatan ni Yusek De Vega si Indonesian President Prabowo Subianto, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at mga opisyal na nag-asikaso ng paglilipat kay Veloso. Gayon din, pinasalamatan niya ang Bureau of Corrections sa pangunguna ni Bucor Director Gregorio Katapang at Bureau of Immigration na kasama niyang delegado na sumundo kay Mary Jane sa Indonesia. Kasama rin sa pinasalamatan ni Yusek De Vega si Mary Jane na nagpakita ng ugali ng isang Pilipino matapos itong makasama ang mga Indonesian sa loob ng 14 na taon. Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka. Gamit ang lengguwahe ng Indonesia, nagpasalamat din si Mary Jane sa Indonesian government at sinabing mahal niya ang Indonesia. Ayon sa Coordinating Ministry for Legal, Human Rights, Immigration and Correction ng Indonesia, naaprubahan ang paglilipat kay Veloso sa Pilipinas sa kondisyong ipaglilingkod nito ang natitirang bahagi ng kanyang sentensya sa kulungan sa Pilipinas. Dagdag pa nito ang desisyon kung bibigyan ng remission o pardon si Veloso ay nakasalalay na sa pamahalaan ng Pilipinas. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inaabangan na sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City si Mary Jane Veloso mula sa Indonesia. Sa CIW siya ikukulong batay sa naunang anunsyo ng mga otoridad. At mula sa Mandaluyong City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Hataw Balita ngayon. Good morning, Dante. Anong oras posibleng dalhin si Mary Jane dyan sa pasilidad, Dante?
Good morning, amigo at sa ating mga kasangbahay. No? Batay doon sa unang impormasyon na atin nakuha, kung masusunod yung timeline, no, amigo, so mga pasado alas 6 ngayong umaga, pero may nakuha tayong impormasyon mukhang nagkaroon daw ng delay yung flight ni Mary Jane. So mamaya, kukumpirmahin natin kung ano ba talaga yung nangyari. At dito nga sa Correctional Institution for Women o CIW dito sa Mandaluyong, na inaasahan o inaantabayanan na ang pagdating ng ating kababayan na si Mary Jane Veloso na mula pa dyan sa Indonesia. Mag-alas 2 kagabi yung itinakdang pag-alis niya, no, dyan sa Indonesia. At mga alas 4 naman, kanina ay nakita natin dito, no, amigo, na marami ng mga idineploy na mga tauhan ng Philippine National Police o PNP sa labas, sa partikular nitong correctional facility. Pagdating dito ni Veloso, inaasahan natin na siya ay dadaan sa normal na proseso ng booking para sa isang bagong committed na person deprived of liberty o PDL. Ayon naman sa Bureau of Corrections o Bucor, isa sa ilalim ito sa 5 araw na quarantine at karagdagang mahigit 50 araw na orientation, diagnostic evaluation at initial classification. Pagkatapos nito ay saka pa lamang siya ililipat doon sa kanyang detention cell o corrections facility. Tiniyak naman na amigo ng Bucor, no, na hindi nito makakasama sa detention cell ang kanyang umano'y illegal recruiter na si Maria Cristina Serio na nakakulong din dito sa CIW matapos nga itong makahatulan sa isang bukod na large-scale illegal recruitment noong nakaraang 2020 diyan sa isang korte sa Tarlac. So sa ngayon ay dito ang kasalukuyang sitwasyon, no. Unti-unti na rin dumarating itong mga kasamahan natin sa media at inaantabayanan nga itong pagdating ng ating kababayan na si Mary Jane Veloso dito sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Naman ang ating update mula dito sa Mandaluyong City. Balik sa iyo, amigo. Maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat ng live mula sa Mandaluyong City. Hataw Balita ngayon. Labis na ang pananabik ng pamilya ni Mary Jane Veloso dahil anumang oras ay nasa Pilipinas na ang kanilang kaanak. At para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Hataw Balita ngayon. Benedict, sino-sino ang mga kaanak ni Mary Jane na mag-aabang sa kanyang pagbabalik? Magandang umaga, Ma'am Ani. Nasa 15 kaanak nga ni Mary Jane Veloso yung pumunta dito sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, para nga salubungin yung pagbalik ni Mary Jane sa bansa. Kinabibilangan ito ng kanyang ama na si Tatay Cesar, ang kanyang ina na si Nanay Celia, 2 anak na sina Daniel at Mark Darren, ang 4 na kapatid na sina Leia, Christopher, Marites at Darling. Meron din kasama na 2 tiyahin at 3 pamangkin. Ma'am Ani, mag-aalas 4 ng madaling araw nang umalis sila sa Quezon City at bago mag-alas 5 naman ng umaga nang makarating nga sila dito sa Naiya. Panawagan ng pamilya ni Mary Jane na sana ay mapayagan sila na makita ang kanilang kaanak pagkadating nito sa Pilipinas. Ma'am Ani, kanina natanong natin si Tatay Cesar at dahil nga sa kanyang excitement ay halos 30 minutes lang yung tulog niya at nananabik na nga silang lahat para nga sa pagbabalik at na makita uli nila ng mukhaan itong si Mary Jane. At yan muna ang ating update mula rito sa Naiya. Balik sa inyo dyan, Ani. Maraming salamat, Benedict Samson, nag-uulat ng live mula sa Pasay City. Hataw Balita ngayon. Nakakaapekto sa ekonomiya ng turismo ang ilang araw na malawakang brownout sa Siargao at bukas Grande Island. Bunsod umano ito ng depektibo sa linya sa submarine cable na nagsusupply ng kuryente sa isla sa inilabas na abiso ng Siargao Electric Cooperative o Siarelco. Kaugnay niyan, makakapanayam natin sa Ginoong Sergio Daguok, ang General Manager na nasabing
power distributor upang magbigay ng detalye ukol sa kasalukuyang sitwasyon ng supply ng kuryente sa naturang lugar. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Dagook. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo? Magandang umaga din po at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. Magandang umaga for having me this morning. Salamat po. Kumustahin na namin po ang electric supply diyan sa Siargao. Sapat ba ito upang hindi maulit ang power crisis bago matapos ang taon? Ginoong Sergio? Linawin ko lang po na sa power industry po, yung terminology na supply ay yan po yung real supply, no? Ang problema po sa Siarilco o sa Siargao Electric Cooperative ay hindi po kakulangan ng supply, no? Pag supply po ang pinag-uusapan, mayroon po tayong kontrata. Ang problema po is a technical problem doon sa submarine cable na ginagamit ng Siarilco para maitawid yung supply ng kuryente mula sa mainland papunta sa isla. So, wala po tayong problema sa supply, ma'am. Okay. Para sa kabatiran ng ating mga kababayan, right now, para magkaroon tayo ng general picture, yung lugar na binabanggit natin, saan ba kumukuha ng supply? Bakit mayroon tayong tinatawag na submarine cable? What is that, sir? Para dito sa mga kababayan namin sa Metro Manila, hindi masyadong batid kung ano yung pinagkukunan ng supply diyan sa lugar na yan. Para maipaliwanag niyo po. Go ahead, please. Thank you. Ang Siargao po ay isang isla. Part po siya ng Surigao del Norte. Ang kabuuan po ng Siargao ay siyam po na bayan, 9 municipalities, pero nahati po siya sa dalawang isla. Yung 8 bayan ay nasa Siargao, yung pinakamalaki, pinaka-Siargao Min. Yung isang bayan ay nasa Bocas Grande Island. Ang Siarilco, ang Siargao Electric Cooperative ay kumukuha po ng supply ng kuryente sa mainland ng Mindanao. Sa mainland, particularly doon sa Agos power plant sa Iligan City. So, at yung isang pinagkukunan po namin ay isang coal-fired power plant na nasa Lanao del Norte din po sa Kauswagan. So, sa magkatuwid, yung kuryente galing sa mga lugar na yan ay itatransmit ng transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, papunta po doon sa Barangay Cagdianao, Claver. Ito po yung last na barangay ng Surigao del Norte bago mag-Surigao del Sur. Boundary po to. So nandyan po ang substation ng Siarilco na tumatanggap ng kuryente mula sa NGCP. Galing po dyan ay dadaloy po yung kuryente na yan sa submarine cable na may haba na more or less 10 kilometers papunta sa isang barangay sa Bocas Grande Island, Barangay Doña Helen. Okay. Yun po, papunta na po ng Siargao yun. Okay, so ang may problema ngayon ay yung submarine cable, if I'm not mistaken. Tama po ba yung pagkakaunawa ko, Ginoong Sergio? Tama po. Yung submarine cable ay nagkaroon ng line fault. Ang ibig sabihin po ng line fault, kumbaga sa bahay natin, yung outlet, yung saksaka natin ng mga gadgets, ano po yun? May short circuit. So, yan po yung nangyari.
that is under Sharelco. Tama po, that is under Sharelco. Now, if it is under Sharelco, ilang mga mamamayan ang affected dyan? And what are you doing right now? Na-fix na po ba yan? Do we have the tool? Kasi imagine nasa ilalim yan. Yung mga cable natin ay nasa taas, di ba po? Wala sa tubig. Ito nasa tubig. Hindi ba mahirap i-fix yan? Especially this time of holiday season, marami tayong mga affected natin mga kababayan. Mayroon po ba tayong idea para mabigyan sila ng information? When to fix that? Mayroon bang nakatakdang panahon kung kailan matatapos ang pag-ayos po niyan, Ginoong Sergio? Unang-una, ang consumers po ng Sharelco ay 36,000 connections. Ang submarine cable po ay na-fix na po noong December 13 ng umaga, Sabado. So, naibalik na po yung normal na supply ng kuryente sa buong Siargao at Bukas Grande Island last Saturday. Wow, that's a very good news. Ano po? Kasi diniklaran ano po yan, state of calamity, if I'm not mistaken. Mayroon pang mga pinamigay na ayuda at tulong ang DSWD dyan. 36,000 ang affected doon sa nangyaring pagkawala ng kuryente. Now, ano yung pwedeng asahan ng ating mga kababayan, especially this holiday season? Hindi ba tayo makaka-encounter ulit ng panibagong problema? Mauulit yung problema? And by the way, ano po ba yung naging problema dyan? Diyan sa submarine cable na yan, Sir Sergio, para maipaliwanag natin doon sa ating mga kababayan. Siyempre, mayroon din silang takot na baka magkaroon ulit ng problema. Yun matataon ang holiday season. Siyempre po, medyo magkakaroon ng effect yan doon sa ating mga kababayan. Mayroon po tayong dinala na 12 megawatt na modular gensets. Nasa Siargao na po yun. Yung 8 galing sa Agusan del Norte Electric Cooperative, yung 8 megawatt. At yung 4 megawatt galing sa Lanao del Norte Electric Cooperative. So, naka-standby po yan para pang-augment kung sakasakali. However, yung submarine cable repair po ay nasa normal na po yun na kondisyon. Kung ang ating tanong ay hindi na maulit, ay hindi po natin masabi yan na hindi maulit. Kasi force majeure po yung mga ganyan, no? Katulad nung ibang mga linya, sa dagat man o sa overhead o yung sa taas yung sa mga poste dito sa lupa, ay yung power system talaga ay normal sa kanya na magkaroon ng line faults ang tawag. So, wala pong lahat po ng power system sa buong mundo ay wala pong kasiguruhan na hindi magkaroon ng problema. Ang nakakaiba lang sa submarine cable ay mahirap siyang ikumpone dahil kailangan mo pang i-dive. Ang nangyari dito, ma'am, in the case of Sharelco, yung balot po, yung insulation ng submarine cable ay nagasgas po dahil sa lakas po ng current, kasi 46 meters po ang lalim ng porsyon na yan, malakas yung current. So, ang nagmo-move po yung submarine cable, nadadala po siya sa current. So tuwing nagmo-move po siya, bumabangga po yung cable doon sa mga matutulis na corals. Kaya over time, kasi 1992 pa po na-energize yung cable na to, so mga 30 years na mahigit, over time nagalos po yung kanyang balot at naapektuhan po yung isang alambre kasi 3 po yung laman na alambre dyan. Naapektuhan po yung isang alambre kaya nababad po siya sa tubig. So nagkaroon ng short circuit. Okay, yan po Sir yung pinutol. Opo.
Okay, so naipaliwanag nyo. Sorry to cut you there. Sir Sergio, ano ba yung natin? Future plan, okay. Pwede ba natin ilipat yung cable na yan sa ibang lugar na hindi masyadong ganun ka-intense yung current po? Mayroon bang ganung klaseng pag-aaral? Matagal na po yan. Kaya lang, very costly po. Very expensive. Kasi yung National Grid Corporation, inaral na po nila na idirekta sa Siargao yung cable, hindi dadaan sa Bocas Grande. Pero it will cost them 23 billion. At kung pagbabayaran po ng taga Siargao yon, kasi kami lang ang gagamit, 49 pesos po per kilowatt hour yung first 5 years, 17 pesos per kilowatt hour yung next 5 years. So, hindi po yun affordable. Kaya we are lobbying as a representative of the electric cooperatives. I am lobbying since 2020 na masubsidize po yung cost ng cable na bago. Ang cable kasi na yan ay hindi binayaran ng taga Siargao dahil nakondon yan sa Republic Act 9136 or IPIRA law. So, positibo naman po yung lobbying natin dyan. And hopefully, makapaglagay tayo ng bagong cable without cost or kakaunti yung cost na babayaran, isosubsidize yung portion sa government. Okay, malaki palang gastusin po yan. Ano po? Unless meron kayong mga panibagong partner, ano po, mga investors. But yung binabanggit nyo na dapat sana matulungan, masubsidize ng gobyerno. Okay, ano yung panawagan nyo po ngayon sa ating mga kababayan na nag-aalala na baka mawalan kami ng kuryente sa mga susunod na araw? Inuulit natin, holiday season, panahon po ng mga reunion ng ating mga kababayan. And of course, ang Siargao po, pag pinag-usapan ng Siargao, ay pinag-uusapan natin ng turismo. Siyempre, whether you like it or not, makaka-apekto po yan. So ano ngayon ang panawagan nyo po, Ginoong Sergio? Former, former party list representative, if I'm not mistaken. Please go ahead po, sir. Incumbent representative po ako, second termer representative ng Association of Philippine Electric Cooperatives Party List. So, nakaupo po ako ngayon. Okay. Sa sinasabi ko na ma'am, mayroon po tayong modular gensets na yung 4 megawatt naka-install na po yan. Yung 8 megawatt, i-install pa lang natin pero nandoon na po sa site, no? Sa Siargao. So, may backup po tayo na 12 megawatt na genset. So, yan po yung pang-assurance natin kung sakasakali, no? However, ulitin ko, balik na po sa normal yung dinugtong na submarine cable. Normal na po yung kanyang operasyon. Yung mga interruptions kasi, hindi maiwasan dahil may gubat po yan na 26 kilometers na patawid-tawid yung overhead line mula sa cable. Din cable na naman. So, we are assuring, no, na we are doing everything na ma-assure natin yung hindi lang yung sa Pasko. Kung hindi, mabalik yung normal na serbisyo natin doon sa buong area coverage ng Siarilco sa Siargao at Bocas Grande Island. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Representative Sergio Dagook, at the same time the General Manager ng Siargao Electric Cooperative. Magandang umaga po. Maraming salamat din po sa pagkakataon na may parating yung mga impormasyon sa ating mga kababayan. Magandang umaga din po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Yes, good morning, amigo Annie. Maghahanda ang Pentagon para sa pagdating ng transition team ni United States President-elect Donald Trump sa Lunes matapos ang pagkaantala sa pagsisimula ng proseso ng transition. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon.
Nagdulot ng alalahanin sa ilang kritiko ang pagkaantala sa pagpirma ng kasunduan matapos ang halalan noong November 5 na nagbigay ng pangambang may mga hadlang sa operasyon ng gobyerno at posibleng conflict of interest. Inanunsyo ni Pentagon spokesperson Major General Pat Ryder na nakausap ni Deputy Defense Secretary Kathleen Hicks ang team ni United States President-elect Donald Trump noong Biyernes, December 13. Tiniyak umano ng opisyal ang pangako ng Defense Department na isagawa ang maayos at profesional na transition. Nakatakdang manumpa si Trump bilang presidente sa January 20, 2025. Tinanggihan ng kanyang team ang kahilingan mula sa administrasyon ni Democratic President Joe Biden na mabilis na pumirma sa isang Memorandum of Understanding at tinutulan ang Traditional Transition Agreement. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Nagbitiw naman sa tungkulin si Canadian Finance Minister Chrystia Freeland matapos ang mga hindi pagkakasundo sa patakaran ni Prime Minister Justin Trudeau, lalo na sa harap ng banta ng tariff war mula kay United States President-elect Donald Trump. Ito ang humahataw na balita ni Oralyn Quijano. Hataw balita ngayon. Nagbitiw sa pwesto si Canadian Finance Minister Chrystia Freeland noong Lunes na nagbigay ng dagdag na hamon kay Prime Minister Justin Trudeau sa gitna ng bumababang suporta sa kanya at banta ng 25% tariff sa mga produkto ng Canada. Inihayag ni Freeland sa kanyang resignation letter na hindi na siya nais manatili ni Trudeau sa kanyang kasalukuyang posisyon at inalok na lang ng ibang papel sa gabinete. Tinukoy ng mga dahilan ng pagkakaiba ng pananaw nila ni Trudeau ang government spending, border security at relasyon ng Canada sa Estados Unidos. Samantala, nag-anunsyo rin si Housing Minister Sean Fraser na hindi na siya tatakbo sa susunod na halalan. Dagdag hamon sa liderato ni Trudeau habang bumababa ang kanyang approval ratings. Naganap ang mga pagbabagong ito habang naghahanda ang Liberal Party ni Trudeau sa halalan na dapat isagawa bago matapos ang October 2025. Oralyn Quijano, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Matapos ang matagal na paghina o recession, inaasahang makababangon ang sektor ng manufacturing sa Estados Unidos sa susunod na taon. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw balita ngayon. Ibinahayag ng Institute for Supply Management or ISM na optimistic ang manufacturing executive sa 2025 matapos ang matagal na panahon ng contraction sa kanilang sektor. Kabilang sa mga inaasahan ng mga ito ang mas mataas na kita sa susunod na taon na posibleng tataas ng 4.2% kumpara sa 0.8% na itala noong 2024. Ayon kay Timothy Fiore, chair ng ISM Manufacturing Business Survey Committee, tumaas ang kumpiyansa ng mga purchasing at supply executives na makararanas ang manufacturing ng pangkalahatang paglago sa 2025. Bagamat may matinding epekto mula sa agresibong monetary policy ng Federal Reserve, inaasahan pa rin ng mga eksperto na aakyat ng 5.2% ang capital na gagastusin, bagaman mas mababa kaysa sa 5.6% na naitala noong 2024. Posible ring tumaas ang bilang ng mga empleyado ng 0.8% sa 2025 kumpara sa huling bahagi ng 2024. Inaasahan din ng purchasing executive sa sektor ng serbisyo ang paglago sa 2025 na may projected na 3.9% na pagtaas sa kita, mas mataas kaysa sa 3.7% na naitala sa 2024. Ayon kay Steve Miller, chair ng ISM Services Business Survey Committee, patuloy na lalago ang sektor at magiging positibo ang pananaw ng mga negosyo sa second half ng 2025. James Montuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw.
Inaabangan na ngayong umaga ang pagdating sa bansa ni Mary Jane Veloso pagkatapos ng halos 15 taong pagkakakulong sa Indonesia. At para sa detalye, makibbalita tayo kay Ryan Lacanlali live. Hataw Balita ngayon. Ryan, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Ninoy Aquino International Airport habang hinihintay niyo si Mary Jane? Ani, mahigpit ang seguridad na ipinatutupad dito sa may VIP lounge area ng NAIA Terminal 3. Dito inaasahang idaraan si Mary Jane pagdating niya mamaya sa paliparan. Madaling araw pa lamang, unti-unti nang nagsidatingan ang mga miyembro ng Bureau of Corrections, National Bureau of Investigation, PNP, SWAT, na susundo kay Mary Jane Veloso ngayong araw paglapag sa airport. May nakaantabay na rin ang ambulansya, coaster at mga sasakyan ng Pucor at NBI na posibleng pagsakyan kay Mary Jane. Hindi naman muna papayagan ang pamilya nito na makausap si Mary Jane sa airport. Ayon sa mga opisyal, pagdating sa NAIA, ididiretso na sa Correctional Institution for Women o CIW si Mary Jane. Daraan ito sa 1 oras na medical exam at booking process. Pagkatapos noon at kabibigyan ng isang oras hanggang 1.5 oras na ang pamilya ni Mary Jane para makasama ito. Dumating na rin kanina si ASEC at Nico Clavano ng DOJ at tagapagsalita ng Department of Justice. Samantala, itong pamilya ni Mary Jane ngayon ay nandito nasa 20 meters ang layo doon sa dadaanan ni Mary Jane at mukhang walang posibilidad na makasama nila dito sa NAIA si Mary Jane pagdating mamaya. Sa latest pula dito sa NAIA Terminal 3, balik sa iyo, Ani. Maraming salamat, Ryan Lacanlali, nag-uulat ng live mula dyan sa NAIA. Napanatili ng bagyong Kerubin ang lakas nito habang nasa katubigan sa silangan ng Mindanao. As of 4 a.m., huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 230 km silangan ng Davao City. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 45 km per hour at bugso hanggang 55 km per hour. Kumikilos pa north-northwestward sa bilis na 10 km per hour. Sa kasalukuyan ay nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Davao Oriental. Itinaas na ng Weather Bureau ng Pag-asa sa wind signal number 1 ang Davao Oriental sa Mindanao dahil sa bagyong Kerubin. Kaya naman, pinaghahanda na rin ngayon ng Office of Civil Defense ng Region 11 ang lahat ng mga lokal na pamahalaan sa rehiyon sa posibleng epekto ng bagyo. Si Marisol Montaño, humahataw. Hataw Balita ngayon. Isa ng ganap na bagyong Kerubin ang binabantayang low pressure area sa bahagi ng Davao del Norte sa Mindanao bandang hapon nitong Martes, December 17. Dahil dito, itinaas na ng DOST Pag-asa ang wind signal number 1 sa Davao Oriental na inaasahang mandaraanan ng bagyo. Bukod sa hangin, maaaring makaranas ng malalakas na pag-ulan at mga alon na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Kaya naman, pinaghahanda ngayon ng Office of the Civil Defense Region 11 ang lahat ng lokal na pamahalaan sa rehiyon ng Davao dahil sa posibleng epekto ng bagyo. Ayon kay OCD-11 Director Ednar Dayanghirang, bukod sa mga food packs at emergency assets, kailangan ding ihanda at bantayan ang mga kanya-kanyang lugar, lalo na ang madalas binabaha. Bago pa man matamaan ng mga pagbaha at iba pang posibleng epekto ng bagyong Kerubin, ay ihanda na aniya ang mga evacuation area upang matiyak na ligtas ang mga residente. Isugin mo na itong region-wide ang atong info dissemination, municipal level, na katong mga dati nilang lugar na ginabahagyod, no? So maghimo ni sila plans. Suspendido na rin ang klase ngayong araw sa preschool, elementary, secondary and tertiary public and private school sa Mati City, Davao Oriental. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto at sumunod sa payo ng lokal na pamahalaan. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
Isang landslide ang naitala sa sitio Mahayahay, Barangay Kabasagan, Boston, Davao Oriental, pasado alas 9 ng umaga nitong Martes, December 17. Ayon sa Boston Disaster Risk Reduction and Management Office, lumambot ang lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan na nararanasan sa kanilang lugar dala ng bagyong Kerubin. Agad na nagsagawa ng clearing operation ng Brave Team ng Boston DRRMO para iwas aberya sa mga biyaherong dumaraan sa kalsada. Hataw Balita ngayon! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Roma, Kapitulo 12, talatang 17 hanggang 18. Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-18 sa buwan ng Disyembre 2024. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos mga kasangbahay at magandang umaga.